Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Alina Mendez, mas kilala sa pangalang Lina. Isa lang akong simpleng babae na lumaki sa hirap at pilit bumabangon para sa aking pamilya. Sa araw-araw nakikipagsapalaran ako bilang isang tindera ng mga basahang ginagawa ko. Ngunit hindi talaga mawawala sa buhay ang mga taong pilit tayong hinihila pababa. Sa pagkakataong yun, hindi ko inaasahang darating ang isang lalaki. Pero ano nga bang dala niya sa buhay ko? Kahirapan din ba o karangyaan? Mainit ang panahon at maalinsangan ang amoy ng paligid. Ngunit kahit gaano pa kainit at kabaho, kinakayang tiisin ni Lina ang lahat ng ito para lamang makabenta. Basahan po, bili na po kayo. Mga ate, kuya, basahan kayo dyan oh. Malinis, makapal at mura lang. Kaya san pa kayo? Dito na sa basahan ni Lina. Malakas na sigaw ni Lina, dahilan para makuha ang atensyon ng iilang mga tao. Lumapit sa kanyang pwestong isang babae. Magkano yan? Tanong nito. Malawak na napangiti si Lina. 20 lang po ate. 3.50 na lang po para buwan na mano lang. Tipid na tumango ang matanda sabay sabing. Ay sige, bigyan mo ko ng 6. Salamat po. Hindi po kayo magsisisi sa basahan na to. Kasi bukod pa sa mura, matibay rin po to dahil sarili ko pong gawa to. Sariling tahi ko ang lahat ng to. Nakangiting sagot ni Lina. Bakas ang saya sa boses nito. Bakit dito ka sa tabi nagbebenta? Wala ka bang pwesto sa loob ng palengke? Baka mamaya mahuli ka pa rito. Nag-aalalang sambit ng matanda. Ang malawak ng ngiti ni Lina ay unti-unting naging tipid, sabay sabing, wala po ate. Mahirap po kasi makakuha ng pwesto sa loob. Lalo na't maliit lang naman pong negosyo ko. Tsaka masyado pong malaking halaga ng paupa. Yung kikitain ko po dito sa paninda ko, baka imbes na pangkain po namin, maging pambayad na lang doon. Ang hirap naman ng kalagayan mo. Mahirap po pero no choice naman din po. Sa hirap ba naman po ng buhay ngayon? Hindi ka ba nahuhuli dito? Mahinang natawa si Lina. Nakakayaman pong aminin pero nahuli na po ako nun. Swerte ko nga lang po at may kilala akong pulis. Kaya siyang tumulong sa aking makalabas. Matapos ilagay ni Lina sa plastic ang mga basahan na binili ng matanda, masigla niya itong inabot at nagpasalamat. Salamat! Mag-iingat ka rito ah! By the way, ako pala si Vio. Vendor din ako kagaya mo. Doon lang ako sa malapit na kapwesto. Nakangiting pagpapakilala ng babae. Alina po ate. Kahit Lina na lang po. Maraming salamat po sa pagbili. Lumipas ang ilang sandali mula nang umalis si Vio, merong grupo ng mga kabataan ang dumaan sa kanyang harapan. Napayuko si Lina nang makarinig siya ng bungisngis at bulungan mula sa grupo. Hindi na lang nagawang umimik ni Lina dahil sanay naman na siya. Ang grupo ng mga kabataang dumaan sa kanyang pwesto ay ang mga naging kaklase niya noong high school. Madalas siyang binubuli ng mga yon mula pa noon, hanggang sa nasanay na lamang siya at hinayaan na lang sila. Bumuntong hininga na lamang si Lina at inayos ang kanyang mga panindang basahan sa kamuling sumigaw. Basahan po kayo dyan. Bili na po kayo. Hindi ka pa rin tapos na magbenta ng mga damit mo? Napahinto sa pagsigaw si Lina nang marinig ang pamilyar na boses ni Rhea, ang pinakamayamang negosyante sa distrito nila. Ma'am Rhea, kayo po pala. Akala ko ba hindi ka na pwede dito? Baka nakakalimutan mo, Lina. Pag-aari ko yung pinagpupwestuhan mo at wala akong naaalala na pinayagan kitang magtinda ng mga damit mo dyan. Agaw pansin sa kapwa nila vendor sa palengkeng sinabi ni Rhea. Unti-unting dumadami ang mga taong nakikiusyoso ngunit walang naglakas na loob na tumulong dahil nag-aalala sila na baka pati sila ay madamay sa galit ni Rhea at mawalan rin ng pwesto. Hindi po damit ang mga tinda ko. Saad ni Lina gamit ang mahinang boses. Mapanginsultong tumawa si Rhea. Ay, hindi ba? Akala ko kasi damit mo yung tinitinda mo. Ano ba kasi yan? Napalunok si Lina at mahinang sumagot. Basahan po. Napangisi si Rhea. Di tama nga ako. Damit mo yung binibenta mo. Pero in fairness bagay sa'yo yung paninda mo.
Basahan? Parang ikaw lang din. Natahimik ang ibang tao, samantalang ang iba naman ay natawa. Ngunit si Lina ay halos gusto nang magpalamon sa lupa dahil sa pagpapahiyang ginagawa ni Rhea. Kinagat ni Lina ang sariling pang-ibabang labi upang pigilan ang sarili na magsalita. Ayaw na niyang palalain pa ang sitwasyon. Gusto lamang niyang magtinda. Hindi ka ba nahihiya, Lina? Tuloy ni Rhea. Wala kang pwesto. Wala kang permit kaya bakit nandito ka pa rin? Ma'am, kailangan ko lang po talagang magbenta. Halos magmamakaawang sambit ng dalaga. Napatawa si Rhea. Kailangan? Hindi ko na problema yan. Kung gusto mong magtinda, doon ka sa tabi ng mga basurahan. Total, doon ka mas bumabagay. Hoy! Sigaw ni Rhea sa mga tauhan. Tanggalin niyo yan dito. Ayokong may makita na kahit anong madumi dito sa teritoryo ko. Ma'am, wag po. Hinarangan ni Lina ang kanyang mga paninda. Huwag niyo pong... Hindi na nagawang ituloy pa ni Lina ang sasabihin na bigla siyang itulak ng isang tauhan ni Rhea dahilan kaya napaupo siya sa sahig. Huwag po, pinaghirapan ko po yan. Napaluhod si Lina habang pilit na inaagaw ang kanyang mga paninda. Tunay ngang walang awa si Rhea dahil tuwang-tuwa pa siyang pinapanood si Linang nagmamakaawa at umiiyak. Nandidiring kinuha ni Rhea ang isang basahan sabay sabing, Ito bang pinagmamalaki mong basahan? Kadire! Mas bago ito sa kanal kaysa sa bahay. Sa kanya hinagis ang basahan sa kanal. Sinenyasan ni Rhea ang mga tauhan na ihagis rin ang mga natitirang basahan na kaagad naman nilang sinunod. Huwag po! Umiiyak na pakiusap ni Lina. Pakiusap po, ma'am. Umalis ka na dito, Lina. Wala kang lugar dito sa teritoryo ko. Malamig na utos ni Rhea. Matapos noon, naglakad palayo si Rhea habang mapang-insultong tumatawa. Naiwang luhaan si Lina. Sobra-sobrang sama ng loob ang kanyang nararamdaman. Galit na galit ang dalaga hindi lamang dahil kay Rhea, kundi pati na rin sa mga taong nanonood. Maski ni isa walang tumulong. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, mas nananaig pa rin ang kahihiyan. Dahan-dahan niyang tiningnan ang mga taong nanonood lamang sa paligid. Ang iba'y nag-iwas na lamang ng tingin at ang iba naman ay natatawa pa rin dahil sa nangyari. Pinunasan ni Lina ang sariling luha sa kamuling pinulot ang mga paninda. Hindi pwede. Nanginginig ng bulong habang pinupulot ang basahan. Kailangan ko to para kay nanay, para sa mga kapatid ko. Piniga niya isa-isa ang mga basahan. Ang dumi na. Humikbi siya. Paano ko pa ito maibebenta? Baka hindi na matanggal ang dumi. Paano na to? Habang pinipiga ni Lina ang mga basahan, merong isang pares ng malinis at maputing sapatos ang huminto sa kanyang harapan. Pwede pa bang bumili ng paninda mong basahan? Tanong nito. Nagulat si Lina sa tanong nito. Iniangat ang dalagang kanyang ulo. Bumungad sa kanyang isang lalaking sobrang linis tingnan. May itsura ito at halatang may kaya sa buhay. Po? Yumuko ang lalaki at pinulot ang isang basahan. Kaagad na nagpanik si Lina nang damputin niya ang maduming basahan. Uwag, marumi po yan. Natawa ang binata. Ayos lang, sagot nito. Nalalaban naman, diba? Ano pang silbi ng sabon na tubig kung hindi rin niya kayang malinisan ng mga to? Saglit na natahimik ang dalaga at pinagmasdan ng kilos ng binata. Inilagay nito ang mga napigang basahan sa isang balde at bumalik ulit sa pagpipiga. Bakit niyo po ako tinutulungan? Hindi ko naman po kayo kilala. Bulong ni Lina. Ngumiti ang binata sabay sabing. Kailangan bang kilalanin mo muna ako bago kita tulungan? And actually, this is not helping. Let's just say na kaya ako to ginagawa kasi bibili rin naman ako. Pero bakit niyo po ako tinutulungan? Tiningnan ng binata si Lina sa mata at nagtanong. Kung hindi ako tutulong, may iba bang tutulong? Muling inilibot ni Lina ang mata sa paligid. Gaya kanina, tila walang pake ang mga tao sa gilid. Binalik ng dalagang tingin sa lalaking tumutulong sa kanya, sabay umiling. Ngayon, alam mo na ang sagot.
Napaluha ulit si Lina. Pinagtawanan lang nila ako. Hindi sila mahalaga. Sumeryosong muka at boses ng binata. Tinapakan ni Rhea ang pagkatao ko. Tila batang nagsusumbong sa magulang na sambit ni Lina. Hindi nila kayang gawin yon kung hindi mo hinahayaan gawin nila sa'yo yon. Pero natatakot po kasi ako. Mas matakot ka kung patuloy ka nilang sisirain kahit na alam mo sa sarili mong kaya mong gumanti. Hindi sa lahat ng panahon kailangan nating maging mahina at hayaan ng mga tao na gawin sa atin ang mga gusto nilang gawin. Muling natahimik si Lina nang dahil sa sinabi ng binata. Tumayo ang lalaki at iniabot ang kanyang kamay kay Lina. Tumayo ka na dyan. Paano ka makakabenta kung maghapon kang nakaupo lang dyan? You still have to clean these things. Sandaling nag-alinlangan si Lina, pero sa huli ay tinanggap niya ang kamay nito. Salamat po. Ano pangalan mo? Tanong ng lalaki. Lina po. Alina Mendez. Lina. Pagbanggit ng lalaki. I'm James. James Cortez. Tumango si Lina at yumuko. Thank you po talaga, Sir James. Mahinang natawa si James. Grabe naman sa Sir James. Kahit James na lang. Parang hindi rin naman nagkakala yung edad natin eh. James, thank you po talaga. Alam mo Lina, hindi mo kailangang manatili sa lugar na hindi ka nire-respeto. Mapait na napangiting dalaga. Kahit naman po ayoko rito. No choice rin naman po ako kasi wala rin po akong papupwestuhan. Saglit na napaisip si James at kalaunay naglabas ng papel at ballpen mula sa bulsa at nagsulat. Nagtataka naman siyang pinanood ni Lina. Matapos magsulat, inabot ni James ang papel kay Lina sabay sabing, bukas o kahit kailan ka free, puntahan mo tong lugar na to. Sabihin mo lang ang pangalan ko at sila nang bahala sa'yo doon. Binasa ni Lina ang nakasulat na papel. Grab and Go? Pamilyar sa dalagang pangalan na ito. Isa itong malaking grocery malapit sa kanilang bahay. Madalas niya itong nadadaanan tuwing pupunta siya sa palengke. Napapansin rin ng dalaga na malawak ang tabi ng grocery kung saan may iilang vendors din na nagtitinda. Akmang magtatanong si Lina nang biglang tumunog ang telepono ni James. Looks like it's getting late. Alis na ako, Lina. May kailangan pa kasi akong ayusin. Basta puntahan mo lang yan kung kailan ka free. Mag-iingat ka palagi. Huling saad ni James bago naglakad paalis. Hindi na nagawa pang magsalita ni Lina. Napakamot na lamang ang dalaga sa ulo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang napagtantong pinagdampot pala niya ng mabaho at maduming basahan ng kamay. Hala, ang baho ko na tuloy. Nakakainis naman. Napanguso si Lina. Pero teka, si James din. Madumi ang kamay. Okay lang kaya siya? Sa sumunod na araw, kaagad na nagtungo si Lina sa nasabing grocery store. Ilang oras na siyang nakatayo hindi kalayuan sa grocery store. Nagdadalawang isip ang dalaga kung papasok ba siya o hindi. Hindi niya alam kung paano niya i-approach sa mga tao doon dahil nahihiya siya. Ano ka ba, Lina? Anong balak mo? Papasok ka o papasok? Bulong ni Lina sa sarili habang mahigpit na hawak ang papel. Humugot ng isang malalim na hininga ang dalaga. Okay, papasok na ako. Gagawin ko na to. Wala rin namang mawawala kung susubukan ko. Muli siyang huminga ng malalim at tuluyang lumakad papasok ng grab and go. Pagpasok pa lang, sinalubong kaagad siya ng isang guard. Excuse me po kuya, magtatanong lang po sana ako. Kinakabahang tanong ni Lina. May nagpapunta po kasi sa akin dito. Ito po yung sinulat niya oh. Dinukot ni Lina mula sa bulsa ang papel na binigay ni James kahapon saka inabot sa guard. Tinanggap niya ito saka saglit na tiningnan. Kumunot ang noo ng guard saka nagtanong kung sinong nagpapunta sa kanya. Si Sir James po, James Cortez. Biglang nagbagong ekspresyon ng guard. Tumango ito saka nagpaalam saglit upang tawagin ng isang staff. Saglit na naghintay si Lina. Maya-maya pa'y lumapit ang guard kasamang isang babaeng staff. Ikaw po ba si Ma'am Lina?
Diretsong tanong ng babae. Nagulat si Lina dahil kilala siya nito. Opo. Tumango ang babae saka inilahad ang kanyang kamay. Hello ma'am, ako po si Dara. Naibilin ka na po ni sir sa akin kagabi. Tinanggap naman ni Lina ang kamay ni Dara at bahagyang tumango. Follow me ma'am? Po? Naguguluhang tanong ni Lina. Siya na pong bahalang magpaliwanag sa iyo ma'am. Hinihintay ka na niya kaya sumunod na lang po kayo sa akin. Nakangiting sambit ni Dara. Hinihintay po ako? Yes, kanina pa. Tumango na lamang si Lina at sumunod. Lalong kinabahan si Lina habang iniisip kung sinong tinutukoy ni Dara na naghihintay sa kanya. Grabe, sino kaya yung naghihintay sa akin? Ano kayong ginawa ni James? Bulong niya. Pagdating nila sa loob, bumungad ang isang maliit na pwesto. Malinis, may mesa at may nakasabit na maliit na tarp. Lina's Dry Goods. Pagbasa ni Lina sa nakasulat sa maliit na tarp, nanlaki ang mga mata niya. Ano po to? Nagtatakang tanong ni Lina. Pwesto mo po, sagot ni Dara. Pwesto ko? Sinabi po ni Sir James na dito ka na magtitinda simula ngayon at kasalukuyan niya pong inaasikasong permit niyo. Kaya baka mamaya pa po siya dadating. Hindi makapaniwala si Lina sa sinabi ni Dara. Hindi niya inaakala na bibigyan siya ng pwesto ni James at ang malala pa, nasa pinakaharap ang pwesto niya. Hindi po pwede to. Baka po nagkakamali lang kayo. Hindi po pwedeng dito ako kasi sobra-sobra na po to. Hindi po kami nagkamali. Ikaw po si Lina, di ba? Opo, pero naputo lang sasabihin ni Lina. Then this is yours. Libre po ba to? Halos pabulong na tanong ni Lina. Hindi libre. May isang pamilyar na boses mula sa likod ang nakisali sa usapan. Napalingon si Lina at nakitang papalapit si James habang may hawak-hawak na brown envelope. Kaagad na nagpaalam si Dara nang makalapit si James sa pwesto nila. Binayaran ko yan kaya sa akin na yan. But since I'm giving it to you, dagdag niya habang papalapit. So technically, sa'yo na yan. James? Halos hindi makapaniwala si Lina. Totoo po ba to? Baka mamaya prank lang to ah. Nasa na mga camera? Baka mamaya nasa wow mali ako. Inilibot ng dalagang kanyang mga mata upang maghanap ng camera, dahilan kaya napatawa si James. Hindi ako nagbibiro, Lina. Sa'yo ng pwesto na yan. Nakangiting sambit ni James. Nag-uumpisa ng mangilid ang luha ni Lina sa sobrang galak. Pero bakit? Sinabi ko na sa'yo kahapon, diba? Hindi ka dapat manatili sa lugar na hindi ka nirerespeto. Pero ang mahal po ng pwestong to, kaya hindi ko pwedeng tanggapin na lang basta-basta. Napaisip si James saka sinabing, investment yan. Para saan po? Hindi para saan, kundi para kanino. Kumunot ang noo ni Lina. Para kanino naman po? Ngumisi si James sabay sabing, para sa'yo. Bahagyang namula si Lina at nag-iwas ng tingin. Hindi ko po kayang bayaran to. Sinabi ko bang hinihingi kong bayad mo? Ano naman po ang kapalit? Saglit na natahimik si James saka ngumiti. Kasipagan at katatagan mo. Yun lang. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Talaga po? Nagpanggap na nag-iisip ang binata. Tsaka bahagyang yumuko si James. Ngiti mo. Sayang naman kung hindi mo ilalabas yung maganda mong ngiti, di ba? Biglang namula si Lina. James naman. Nahihiya niyang ani. Tumawa si James. Sige na, ayusin mo na ang pwesto mo. Simula ngayon, dito ka na. Tumango si Lina at bahagyang yumuko. Thank you po talaga. Tanggalin mo na yung po, Lina. Hindi mo na kailangang magpakapormal sa akin. Okay, James. Lumipas ang ilang araw, naging maganda ang bentahan ni Lina. Bukod kasi sa meron na siyang permit, nasa pinakaharap pa ang kanyang pwesto kaya madaling makita ng mga tao. Basahan po! Basahan po kayo dyan! Malinis, makapal at mura lang! Sigaw ni Lina.
Masiglang sigaw ni Lina habang inaayos sa mga bagong tahi niyang basahan. Halos hindi rin siya makapaniwala sa pagbabago ng buhay niya sa loob lamang ng ilang araw. Hindi na siya nagtatago sa gilid ng kalsada. Hindi na rin siya takot na paalisin o sigawan. Wow! Ang sipag naman! Napalingon si Lina nang marinig ang pamilyar na boses. Kaagad na lumawak ang kanyang ngiti nang makita ang babae. Ate Vio! Nagulat din si Vio nang makita siya. Lina? Mabilis na lumapit si Lina at halos mapatalon sa saya. Ate, vendor po pala kayo dito? Napatawa si Vio. Ikaw nga yatang dapat ang tanungin ko niyan. Aba, akala ko nasa labas ka pa rin na palengke. Hindi na po. Proud na sa Adelina sabay turo sa kanyang pwesto. Dito na po ako ngayon. Saglit na natahimik si Vio habang pinagmamasdan ang pwesto ni Lina. Unti-unti nanlaki ang kanyang mga mata. Teka, dahan-dahang sambit niya. Katabi pala kita? Napalingon si Lina sa katabing pwesto at doon lamang niya napansin. Ang tarp na nakasabit at may nakasulat na Vio's Homemade Goods. Hala, oo nga! Gulat na sigaw ni Lina. Ate, magkatabi pala tayo! Napailing si Vio habang natatawa. Ilang araw lang akong nawala para i-renew yung permit ko. Tapos malalaman ko may kapitbahay na pala ako. Tapos ikaw pa. Wow, iba talagang tadhana ah. Napatawa rin si Lina. Hindi ko rin po in-expect. Grabe naman. Natatawang sambit ni Vio. Mukhang destiny yata na magkatabi tayo. Bahagyang natawa si Lina ngunit agad ding napansin ni Vio ang magandang pwesto nito. Pero teka, paano ka nakakuha ng pwesto rito? Hindi birong renta dito ah. Bahagyang nailang si Lina. Actually po, nahihiya niyang kinamot ang ulo. May tumulong lang po sa akin. Talaga? Sino? Si James po. Biglang napahinto si Vio. James Cortez? Nagulat si Lina. Kilala niyo po siya? Napatawa si Vio. Aba oo naman. Tumango si Vio sa katinurong sarili niyang pwesto. Si James din ang tumulong sa akin noon para makakuha nitong pwesto ko. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Ha? Totoo po? Natatawang tumango si Vio. Nung nagsisimula pa lang ako rito, halos palayasan din ako ng ibang vendors. Wala rin akong permit noon. Kung saan-saan lang ako pumupwesto. Parang ako lang. Mahina ngunit mapait na saad ni Lina. Mas malala pa yata ako. One time, nahuli pa ako ng mga enforcer habang bitbit ko lahat ng paninda ko. Umiiyak na rin ako noon. Then, curious na tanong ni Lina. Then dumating si James. Napailing si Vio na tila naaalala ang nakaraan. Tinulungan niya akong makalabas at pagkatapos noon, siya rin ang kumausap para mabigyan ako ng pwesto dito. Tahimik na napatingin si Lina sa paligid. Unti-unti niyang naaalala lahat ng ginawa ni James para sa kanya. Mula sa pagtulong sa mga basahan niya hanggang sa pagbibigay ng pwesto. Nagtuloy-tuloy ang pagdating ng mga suki ni Lina hanggang sa naubos ang paninda nito. Napahangang ilang kasamang vendors dahil sa angking kagandahan, kasipagan at pagiging porsigido ni Lina. O Lina, ubos na agad? Tanong ni Vio. Ngumiti si Lina. Opo Ate Vio, ang dami pong bumili ngayon. Bahagyang natawa si Vio. Hindi nakapagtataka. Magaling ka kasing mag-sales talk. Kinakailangan po ate, lalo na't gusto kong kumita. Nako, napakasipag mo talagang bata ka. Tapos ang ganda at ang cute mo pa. Ay ate naman, hindi po. Pagtanggi ni Lina. Habang nag-uusap sila, may isang boses ang nagsalita. Mukhang ang dami mong naging customer ha. Simot ang basahan. Napalingon si Lina. Malawak siyang napangiti. James? Busy ka ba? Umiling si Lina. Hindi naman. Nakausap ko lang si Ate Vio. Magliligpit na rin ako kasi wala naman akong paninda. Nag-offer si James na tumulong.
Ayaw pa sanang tanggapin ni Lina, ngunit dahil talagang mapilit si James, wala nang nagawa ang dalaga. Pansin ko lang, bakit palagi kang pumupunta dito? Baka mamaya pagalitan ka ng boss mo dyan sa grocery. Bakit tanggalin ka pa? Nag-aalalang saad ni Lina. Ngumiti si James at bahagyang ginulo ang buhok ni Lina. Don't worry, Lina. Pumupunta lang naman ako dito kapag break time o di kaya i-out ko na. Hindi na umimik si Lina. Tinapos na nila ang pagliligpit. Tahimik lang na naglalakad sina Lina at James pauwi matapos magligpit ng paninda. Pagod ka? Tanong ni James habang pasimpleng sinisilip ang dalaga. Maliit na ngumiti si Lina. Sanay na ako. Tingin ko hindi. Napatingin si Lina sa kanya. Ha? Huminto sandali si James bago marahang nagsalita. Pakiramdam ko kasi sanay ka lang magpanggap na okay ka. Natahimik si Lina. Hindi niya alam kung bakit pero parang kayang basahin ni James ang mga bagay na pilit niyang tinatago. Kapag kasi nasanay kang ikaw lang mag-isa, parang nakakapanibago kapag may tumutulong sa'yo. Tahimik lang nakinig si James. Takot akong dumepende sa iba. Dagdag niya habang nakayuko. Bakit? Dahil karamihan ng tao, umaalis rin naman sa huli. Saglit na natahimik si James bago marahang nagsalita. Then I'll stay. Unti-unting napatingin si Lina sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung alin ang mas malakas, ang tibok ng puso niya o ang takot na baka maniwala siya rito. James, bakit mo ba talaga ako tinulungan? Gusto mo ba ng honest answer? Oo naman. Sino ba namang taong gusto ng kasinungalingan? Actually, hindi ko rin alam sa umpisa. Pero nung nakita kitang umiiyak, parang ayoko nang makita ulit yon. Bakit naman? Ewan ko. Hindi sapat yun. Sige, dagdagan ko. Ano? Gusto kitang makita na masaya. Unti-unting binaba ni Lina ang kanyang ulo upang itagong pamumula ng kanyang muka. Sa dami ng tindera doon, bakit akong tinulungan mo? Tanong ni Lina habang pinapanood ang sabay nilang paglakad ni James. Dahil ikaw si Lina. Ano ngayon kung ako si Lina? Dahil espesyal ka. Nalalaki ang mga mata ni Lina na tiningnan si James. Ramdam ng dalagang pag-init ng kanyang mga pisngi nang dahil sa sinabi ng binata. James? Tiningnan siya ni James sa mga mata. Bakit? Kaagad na nag-iwas ng tingin si Lina dahil hindi niya makayang titigan pa ang binata sa mata. Hindi lamang ang pag-init ng kanyang pisngi ang nararamdaman ng dalaga, kundi pati na rin ang mabilis at malakas na tibok ng puso niya. Ayun, may jeep na. Sasakay na ako doon. Salamat sa paghatid, James. Nagpapanik na saad ng dalaga bago kumaripas ng takbo patungo sa jeep at sumakay. Hindi niya na hinintay ang sagot ng binata dahil hindi niya nakayang itago pang pamumula ng kanyang muka. Pagkasakay ng dalaga sa jeep, nakapwesto siya sa bungad ng labasan. Nakita niya si James na nakangiting nakatitig sa kanya. Kaagad na tinago ni Lina ang muka, ngunit hindi niya maiwasang sumilip ulit. Kumaway ang binata sa kanya. Dahan-dahan ding kumaway si Lina at napanguso bago tuluyang umalis ang jeep. Tinakpan ni Lina ang muka gamit ang dalawang palad saka bumulong. Ano bang nangyayari sa akin? Bakit ganun mag-react ang puso ko kay James? Lumipas pa ang mga linggo, mas naging abala si Lina sa pagtitinda. Kahit na nakakapagod, kaya itong tiisin ni Lina para lamang makapagtahi ng basahan at makabenta. Madalas nga ay tinutulungan na siya ng kanyang ina at 3 babaeng nakababatang kapatid. Lina, paubos na naman paninda mo, saad ni Vio. Kaya nga Ate Vio, nakakatuwa talaga kapag ganito palaging bentahan. Nakangiting sambit ng dalaga. Grabe ka na girl. Dati sa gilid ka lang pero ngayon tamo. Halos talunin mo na ang mga sales ng vendors dito. Mahinang natawa si Lina. Grabe nga po
Hindi ko rin po akalain na makakabenta ako lagi ng ganito. Kung hindi lang dahil kay Sir James, hanggang ngayon pinagpipilitan ko pa rin ang sarili ko sa palengke. Naku, mabait talaga yung si James. Ang swerte na magiging asawa ni Sir James. Napakabait talaga niya. Ngumisi si Vio at inasar si Lina. Tapos plot twist. Kayo palang magkatuluyan, no? Namula si Lina at nanlaki ang kanyang mga mata. Ate? Malakas na napatawa si Vio. Biro lang, girl. Ikaw naman, namumula agad. Ate naman. Nakangusong sambit ni Lina. Joke lang. Oh, nandiyan na palang future hobby mo eh. Sibat na muna ako. Babalik na muna ako sa pwesto ko para naman makapag-bebe time kayo. Kinindatan ni Vio ang dalaga bago nakangising umalis. Iniwang namumula sa hiya si Lina. Lina, kamusta? Napagod ka ba? Agad na tanong ni James pagkarating niya. Maliit na ngumiti ang dalaga. Konti lang. Nakaiwas ang tingin niya. Hindi magawang tingnan ni Lina ang binata dahil hanggang ngayon hindi pa rin alam ni Lina kung bakit ganito makareact ang katawan niya kay James. Kumain ka na ba? Umiling si Lina. Hindi pa. Hindi kasi ako nagawang baunan ni Mama kanina kasi nga napuyat rin kagabi. Di tara na. Ha? Saan naman? Naguguluhang tanong ni Lina. Kain tayo. Isarado muna natin tong shop mo tapos balik na lang tayo pagkatapos kumain. Libre mo ba? Hindi. Kunwaring seryoso na sambit ni James. Ay, ayoko na pala. Humalukip-kip si Lina at sumandal sa sandala ng upuan. Natawa si James. Joke lang. Siyempre libre ko. Yan, ganyan dapat. Habang naglalakad papunta sa malapit na karinderya, nagtatawanan ng dalawa at nag-aasaran. Simula nang bigyan ni James ng pwesto si Lina, unti-unti silang nagkasundo at mas naging close. James, pagtawag ni Lina habang kasalukuyan silang kumakain. Thank you talaga. Sobra-sobra. Hindi ako magsasawang magpasalamat sa'yo dahil sobrang laki ng naitulong mo sa akin. Masaya ako na nakilala kita. Napangiti si James. Masaya rin ako, Lina. Dahil hindi ka na umiiyak. Natahimik si Lina, ngunit nakangiti habang pinagmamasdan ng binata. Tsaka ano? Mas lalo kang gumaganda kapag masaya ka. James? Namumulang sigaw ni Lina. Bakit? Grabe ka naman. Nakakabigla kaya? Nagsasabi lang ako ng totoo. Paano mo naman nasabi yan? Nakakahiya kaya? Paano nakakahiya? Totoo naman. Saka kaya ako ito nasabi sa'yo dahil gusto kita. Napahinto si Lina. Aha? Teka, ano? Mukhang namali ata ako ng pagkakarinig. Gusto kita, Lina. Malawak na ngumiti si James. Nagbibiro ka ba? Hindi nakakatawa yan ah. Halos maganda utal-utal na saad ni Lina. Huminga ng malalim si James. Hindi ako nagbibiro. Gusto kita. Matagal na. Gaano katagal? Tanong ng dalaga. Ramdam ni Lina ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Simula nung nakita kitang pinupulot yung basahan mo. Sa ganun pa talaga na moment? Nakangusong sambit ni Lina, dahilan kaya napatawa si James. Doon ko kasi nakita ang totoong ikaw. Lina, pwede ba kitang ligawan? Namula si Lina at halos hindi makatingin sa binata. Ewan ko sa'yo. Bahala ka dyan. Mahina niyang sagot. Anong ibig mong sabihin nun? Ikaw ang bahala. Subukan mo kung gusto mo. Ngumiti si James. Seryoso? Hindi ka ba marunong umintindi? So, oo yan. Ewan ko sa'yo, James. Tumawa si James nang makita ang halos maging kamatis na sa pula si Lina. Okay. Simula ngayon, liligawan kita. Mas lalo pang namula si Lina.
Pero hindi na niya napigilang ngumiti. At sa unang pagkakataon, hindi lang ang buhay niya ang sumaya, pati ang puso niya. James? Kapag ba may nagkaproblema, hindi mo ko iiwan? Napahinto si James sa pag-aayos ng mga kahon bago siya napangiti. Bakit mo naman natanong? Kasi ayoko na lang bigla na lang nawawalang mga tao. Lalo ka na. Bahagyang lumambot ang ekspresyon ni James. Dahan-dahan niyang ginulong buhok ng dalaga. Hindi ako mawawala ng walang dahilan, Lina. Hindi alam ni Lina kung bakit biglang kumirot ang dibdib niya matapos marinig yon. Sa kabilang banda, maraming vendors na ang nagsisialisan sa palengke dahil wala na rin gaanong taong dumadayo doon. Maski ang bentahan ni Rhea ay nagiging matumal na rin. Ma'am, mas lalo pong bumababa na naman ang sales natin this week. Saad ng isang tauhan ni Rhea. Magkano, Letty? Malamig na tanong ni Rhea habang nakapikit. 30% pong binagsak simula noon, ma'am. Mahinang saad ni Letty. 30? Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Imposible yan! Napangiwi si Letty. Ma'am, may bago po kasing… Anong dahilan? Putol ni Rhea habang may matalim na tingin. Napalunok si Letty bago sumagot. Yung mga vendors po kasi nagsisialisa na dahil wala na mga taong dumadayo sa palengke. Yung mga customers po doon na bumibili sa kabila. Sa pabagong palengke po. Saan? Masungit na tanong ni Rhea. Doon po sa tabi ng Grab and Go Grocery. May bago po kasing palengke doon kaya doon dumadayo mga tao. Nalaman ko rin po na halos lahat ng vendors natin noon doon lumipat. Kasama na po siya. Napatayo si Rhea. Sino? Yung nagbebenta po ng basahan. Nauutal na sambit ni Letty. Naningkit ang mata ni Rhea. Huwag mong sabihing. Si Lina po, ma'am. Biglang tumahimik ang paligid nang dahil sa sinabi ni Letty. Yung basahan? Halos pabulong niyang ulit. Opo, ma'am. Siya na po yung dinadayo ngayon. Dinadayo? Napangisi si Rhea pero halatang galit. Siya? Opo. Ang lakas ng loob. Pabulong niyang sabi. Nanginginig ang kamay. Akong nagpabagsak sa kanya. Tapos ngayon siya ang umaangat? Ma'am. Get out! Malamig na saad ni Rhea. Natatakot na tumango si Letty sa kalumabas. Pagkaalis ni Letty, dinampot ni Rhea ang nakapatong na vase sa lamesa sa kabuong puwersang ibinato sa pader. Hindi pwede to! Hindi siya pwedeng manalo! Papabagsakin ko siya! Maganda ka, Lina! Dahil sa pagkakataong to, hindi ka na makakapagbenta ng basahan mo kahit saan ka pa magpunta! Sa loob ng Grab and Go, abala ang lahat sa loob. May mga customer na paikot-ikot at may mga empleyadong nagmamadali sa kani-kanilang gawain. Sa gitna ng kaabalahan ng lahat, abala rin si Lina na tumutulong sa loob ng grocery. Ganito na ang gawain niya tuwing tapos na siyang magbenta. Bilang pagbawi sa lahat ng tulong ni James, tumutulong si Lina na magtrabaho sa shift ni James nang walang bayad. Ayon kay James, pinaalam niya sa kanyang manager ang pagtulong ni Lina. Kaagad naman daw itong pumayag na ikinatuwa ng dalaga. Bit-bit ang ilang kahon. Mabilis na naglalakad si Lina dahil hindi niya alam na may shift pala si James ngayon dahil ang buong akala ng dalaga ay day off ni James. Kaya na late siyang tumulong sa binata. Lina, dahan-dahan naman. Natatawang sigaw ni James habang hinahabol siya. Sabay abot sa kanyang kamay upang pigilan siya. Napahinto si Lina at napalingon. Bahagyang nakasimangot. Late na kasi ako. Reklamo niya. Pero halatang may halong biro. Bakit ka ba kasi nagmamadali? Dahan-dahan lang. Sagot ni James nakangiti. Ikaw kasi, hindi mo sinabing may shift ka pala ngayon? Ako pa talagang may kasalanan? Oo, kung sana sinabi mo. Naku, baka pagalitan ka ng boss mo tapos matanggalan ka pa ng trabaho. Tamo, tambak trabaho mo tuloy. Nakasimangot na saad ng dalaga. Napailing si James, napatawa. Don't worry, hindi yun magagalit saka
Hindi niya ako kayang tanggalin sa trabaho. Kapag ginawa niya yun, edi wala na siyang masipag at poging trabahador. Hindi napigilan ni Linang tumawa. Grabing kahanginan niya na, umaabot ng wind signal number 50. Pareho silang natawa sa biro ng dalaga. O wait lang. Biglang sabi ni James habang nakatitig sa kanya. Bakit? Nagtatakang tanong ni Lina. May dumi ka sa pisngi. Dahan-dahang pinunasan ni James ang pisngi niya gamit ang daliri. Napahawak si Lina sa muka. Hala, saan? Dito. Mahinahon at dahan-dahang inabot ni James ang pisngi niya at pinunasan yon gamit ang kanyang daliri. Parang biglang tumigil ang mundo ng dalawa. Napahinto si Lina at napalunok. Hindi niya magawang makatingin ng diretsyo. James? Halos pabulong na sambit ni Lina. Ngumiti si James. Cute mo talaga kapag nahihiya. Ano ba? Mabilis na umiwas ng tingin si Lina habang namumula. Tumawa si James ng malakas. Grabe naman. Kinikilig ka agad? Hindi ah. Mabilis na sagot ni Lina pero halatang kinakabahan. Ngumisi ng mapang-asar si James. Sure ka? Hindi nga. Pilit na pagtanggi ni Lina. Bakit ang pula mo? Mainit kasi. Depensa ni Lina. Sabay iwas ng tingin. Napatingin si James sa paligid. Saka muling bumaling sa kanya. Aircon dito, Lina. Ngising aniya. Tumahimik ka na nga. Inis na sabi ng dalaga. Tumawa si James bago muling inayos sa mga kahon. Tara na nga, marami pa tayong trabaho. Ngumusto si Lina pero hindi maitagong ngiti. Lumipas ang ilang araw, nagpatuloy ang masasayang araw ni Lina. Habang inaayos ni Lina ang ilang paninda sa estante ng kanyang pwesto, may isang pamilyar na boses ang marahang tumawag sa kanya. Lina! Mahinang tawag ni Vio. Oh, Ate Vio, bakit po? Napansin ng dalaga na nag-aalangan ng kaibigan sa gusto nitong sabihin. May nakarating kasi sa akin. Ano yun? Unti-unting nawala ang ngiti ni Lina. Biglang umusbong ang kaba sa dibdib ng dalaga. May kumakalat kasi na chismis dito ngayon. Dito sa atin. Tungkol sa'yo. Pahina ng pahina ang boses ni Vio. Halos malaglag ang puso ni Lina nang dahil sa narinig. Po? Chismis? Tungkol sa akin? Anong chismis yun, ate? Saglit na tumingin sa paligid si Vio bago muling bumaling sa kanya. Lina, sinasabi nilang magnanakaw ka raw. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Lina dahil sa narinig. Ano? Nanginginig niyang tanong. May nawawala raw sa kabilang stall. Tapos ikaw tinuturo. Paliwanag ni Vio. Halatang naaawa. Hindi totoo yan. Agad na depensa ni Lina. Nangingilid na ang luha. Hindi ko gagawin yun. Alam ko. Kilala kita, Lina. May tiwala akong hindi mo magagawa yun. Pero paano nila nasabing akong nagnakaw? Huminga ng malalim si Vio. Si Aling Nita, yung tinulungan mo nung nakaraan na magbuhat ng benta niyang mga prutas. Ang sabi niya, pagkatapos mo daw siyang tulungan nun, bigla na lang daw nawala ang nakatagong 20,000 sa kahera niya. Nagulat si Lina sa kanyang nalaman. Pero ate, wala po akong kinuha. Kahit mamatay po ako ngayon, wala po talaga akong kinuha. Mahirap lang po ako pero hindi ko kayang gumawa ng ganun. Nangingilid ang luhang sambit ng dalaga. Niyakap siya ni Vio. Lina, alam ko. Baka nagkamali lang si Aling Nita sa'yo. Marahang dagdag ni Vio. Pilit siyang pinapakalma. Ngunit tila hindi na naririnig ni Lina ang mga sumunod na salita. Umuugong ang kanyang tenga at ang dating maingay na paligid ay parang unti-unting naglaho. Hoy Lina! Ibalik mo sa akin ang perang ninakaw mo! Kumalas ng yakap si Vio nang makitang pasugod si Aling Nita sa pwesto nilang dalawa. Kaagad na hinarang ni Vio ang kanyang sarili para protektahan si Lina. Huwag kang ang tamang hinala, Aling Nita! Wala
Wala ka namang sapat na ebidensya para sabihing si Lina ang kumuha ng pera mo. Depensa ni Vio. Diyos ko, Vio! Huwag mo nang ang kampihan niyang magnanakaw na yan! Tama na po. Huwag po kayong mag-away. Aling Nita, wala po talaga akong kinuha. Maniwala po kayo. Halos manginig na sa takot at kaba si Lina. Naku, Lina! Walang magnanakaw ang magsasabi ng totoo! Kaya ibigay mo na sa akin ang pera ko! Akmang susuguri ni Aling Nita si Lina, ngunit kaagad na bahagyang itinulak ni Vio ang matanda upang protektahan ng kaibigan. Unti-unting nagsisilapitan ang mga tao pero hindi para umawat kundi para manood. Aling Nita, ano ba? Galit na sigaw ni Vio. Mariing napapikit si Lina, parang bumabalik ulit ang nangyari sa kanya sa palengke. Ang pamamahiya sa kanya ni Rhea. Sa di kalayuan, papunta si James sa pwesto ni Lina. May dala siyang listahan ng stocks, ngunit agad niyang napansin ang kakaibang tensyon sa pagitan ng tatlo. Anong meron? Bakit nagkakagulo dito? Tanong ni James habang papalapit. Nagkatinginan sina Vio at Lina. Saglit na nag-atubili si Vio pero nang makitang nanginginig na anyo ni Lina, napabuntong hininga siya. Sir James! Ito kasi babaeng ito! Ayaw pa ibalik yung perang ninakaw niya sa akin! Galit na saad ng matanda habang dinuduro si Lina. Kumunot ang noo ni James, tila hindi maintindihan ang pangyayari. Sir James! Mahinang tawag ni Vio. May kumakalat po kasing chismis. Sinasabi nilang ninakaw daw ni Lina ang 20,000 sa kahera ni Aling Nita nung nakaraang tumulong siyang nagpabuhat ng prutas. Kung alam ko lang na ganito palang kahinat na ng pagmamagandang loob ng kaibigan ko, di sana pinigilan ko na tong si Lina na tulungan tong matandang hukluba na to eh. Mahabang saad ni Vio. Kaagad na umangal ang matanda sa itinura ni Vio ngunit sadyang may pagkamaldita ang dalaga kaya mas lalong tumalim ang tingin niya kay Aling Nita sabay sabing. Manahimik ka dyan, Aling Nita! Huwag mong sagarin pasensya ko habang may respeto pa ako sa'yo. Pero sa totoo lang, gusto na talaga kitang murahin. Napatingin si James kay Lina. Nakayuko ito, halos hindi makatingin. Lina, totoo ba? Seryosong tanong ni James. Kumunot ang noo ni Vio. Pati ba naman kayo, sir? Pinagsususpechahan niyo si Lina? Hindi makapaniwalang tanong niya. Si Lina ang tinatanong ko, Vio. Umiling si Lina. Hindi po totoo yan. Mahina ngunit puno ng sakit na sabi ni Lina. Tuluyan ang pumatak ang kanyang mga luha. Hindi ko ginawa yun. Bumuntong hininga si James. Lina, mahina niyang tawag. Agad lumapit sa kanya. Hindi ako magnanakaw. Ulit ni Lina. Parang pilit ipinagtatanggol ang sarili kahit kanino. Alam ko. Walang pag-aalinlangang sagot ni James. Napatingin si Lina sa kanya. Parang doon lang siya nakahinga. Sir! Pati ba naman ikaw kakampihan mo yung magnanakaw na yan? If Lina said that she didn't steal anything, then I believe her. Kung totoo man ang sinasabi mo, then I'll investigate. Malamig na saad ni James saka ipinulot ang kamay niya sa bewang ng dalaga. Natahimik ang matanda. Akala ng lahat ay tapos na ang diskusyon ngunit laking gulat nang may 2 pulis ang sumulpot sa harapan nila. Magandang araw po. May nag-report po na merong nakawan na naganap dito. Saad ng isang pulis. Diyos ko! Salamat po nakarating na rin kayo, officers! Puno ng galak na saad ni Aling Nita. Siya po! Siya po yung magnanakaw! Tinuro niya si Lina. Lumapit ang isang pulis kay Lina saka tinanong. Kayo po ba si Lina? Parang tumigil ang mundo ni Lina. Opo. Mahina niyang sagot. Halatang kinakabahan. Kailangan po namin kayong makausap tungkol sa reklamo ng pagnanakaw at ikaw pong tinuturong suspected suspect. Dagdag ng pulis. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Po? Teka mga sir, wala pa naman pong sapat na ebidensya. Agad na depensa ni James. Sir, standard procedure lang po to. Putol ng pulis. Mahinahon ngunit matigas ang tono. Napahawak si Lina sa braso ni James. Nanginginig. James, natatakot ako. Mahina niyang tawag. Don't worry, nandito lang ako. Hindi kita iiwan. Bulong ni James. Sapat lang para marinig niya. Pwede po ba siyang sumama sa amin para magbigay ng pahayag?
Tanong ng pulis. Saglit na natahimik si James, saka tumango. Sasama ako. Pwede naman po, sagot ng pulis. Hindi na. Mabilis na umiling si Lina. Baka mas lalo kang madamay. Sa tingin mo hahayaan kitang pumunta doon mag-isa? Marahang tanong ni James. Napahinto si Lina sa kasinabing. Hindi. Ngumiti si James. Then magtiwala ka sa akin. Unti-unting tumango si Lina. Kahit nanginginig pa rin. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni James. Tila doon kumukuha ng lakas habang dahan-dahan silang sumunod sa mga pulis. Sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Rhea ang kaguluhang unti-unting bumabalot kay Lina. Nakapulupot ang mga braso niya sa dibdib habang may ngiting nakaguhit sa kanyang labi. Good job! Mahinang bulong niya sa tauhang katabi niya. Ma'am, nadala na po nila. Sagot nito habang pasimpleng sumusulyap sa direksyon ng mga pulis. Hindi agad sumagot si Rhea. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok niya bago muling tumingin kay Lina. Na nooy halos mawala na ng lakas habang pilit pinapaliwanag ang sarili. Hindi pa tapos yan. Simula pa lang to. At sisiguraduhin kong hindi ka na makakabangon. May bahagyang saya sa kanyang mga mata habang pinapanood si Lina na papalayo kasamang mga pulis. Dahan-dahang naglahong ingay ng grab and go sa likuran ni Lina habang naglalakad siya kasama ng mga pulis. Bawat hakbang ay mabigat. Tila ba unti-unting bumabalik ang lahat ng sakit at takot na pilit niyang kinalimutan noon. Pakiramdam niya, muli na naman siyang hinihila pababa ng mundo. Mahigpit niyang hawak ang manggas ni James. Parang doon na lang siya kumakapit para hindi tuluyang bumagsak. Huwag ka matakot. Hindi kita iiwan. Marahang bulong nito. Binibigyan ng assurance ang dalaga para hindi magpadala sa takot. Ngunit kahit naroon si James, hindi pa rin mawala ang panginginig ng kanyang mga kamay. Takot na takot siya. Takot na baka mawala na naman ang lahat ng pinaghirapan niya. Kinabukasan, mas mabigat ang pakiramdam sa paligid. Hindi na tulad ng dati ang tingin ng mga tao kay Lina. Ang dating simpleng ngiti at pakikipagkwentuhan ng mga customer ay napalitan ng mga matang puno ng duda at mapanghusgang bulungan. Pagdating niya sa pwesto niya, agad siyang natigilan. May malaking papel na nakapaskil sa harap. Temporary closed? Under investigation? Nagtatakang basa ni Lina. Parang nanlamig ang buo niyang katawan. Ano? Bakit ganito? Mahina niyang bulong. Dahan-dahan niyang hinawakan ng papel habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Hindi to pwede. Halos maiyak na aniya habang umiiling. Lina! Napalingon siya nang marinig ang mahinang tawag ni Vio. Ate Vio, bakit ganito? May utos daw kasi. Kailangan mo nang ipasara habang iniimbestigahan. Isasara? Ulit ni Lina, tila hindi makapaniwala. Tumango si Vio at umiwas ng tingin. Hindi niya magawang tingnan ng diretsyo ang kaibigan dahil maski siya ay nahihirapan sa sitwasyong ito. Unti-unting napaatras si Lina. Ang pwesto na yon ang naging simula ng pagbangon niya. Doon siya muling natutong mangarap. Doon niya pinatunayan sa sarili niyang kaya pa niyang magsimula ulit kahit ilang beses siyang madapa. At ngayon, parang kinukuha na naman yon sa kanya. Pero wala naman akong kasalanan, mahinang sabi niya. Lina, baka maayos pa. Hindi ko nga ginawa yon! Biglang sigaw ni Lina. Napatingin ang ilang tao sa paligid. Nanginginig ang mga kamay ni Lina habang tuluyan ng pumatak ang mga luha niya. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Bakit parang paulit-ulit na lang ang mga paghihirap ko? Sa isip niya, bumalik ang lahat ng hirap na pinagdaanan niya noon. Ang kahihiyan, ang sakit, ang pakiramdam na wala siyang kakampi. Parang kahit anong pilit niyang bumangon, may humihila pa rin sa kanya pababa. Lina. Isang pamilyar na boses ang sumingit sa magulong isip niya. Dahan-dahan siyang napalingon. Si James. Diretso itong lumapit sa kanya. Walang pakialam sa mga matang nakatingin sa kanila.
Napahikbi si Lina. James, ipinasara nila. Pansamantala lang yan. Sagot niya habang marahang hinahawakan ng balikat niya. Hindi dito matatapos ang lahat. Aayusin natin to. Pangako, hindi kita pababayaan. Paano kung mawala na naman ako ng lahat? Nanginginig na tanong ni Lina. Huminga ng malalim si James bago siya marahang pinaharap dito. Tingnan mo ko. Dahan-dahan siyang tumingin dito. Puno ng luha ang kanyang mga mata. Hanapin natin kung sino talaga ang may gawa nito. At patutunayan nating wala kang kasalanan. Pero paano? Mahinang tanong ni Lina. Alam kong may gustong manira sa'yo. At hindi ako titigil hanggat hindi ko nalalaman kung sino. Tuluyan ang bumigay si Lina. Mahigpit siyang kumapit kay James habang umiiyak. Pagod na ako. Basag ang boses niyang sabi. Dahan-dahan siyang niyakap ni James. Alam ko. Pero hindi ka na nag-iisa ngayon. Nandito ako, Lina. Okay? Unti-unting humina ang hikbi ni Lina kahit nananatili pa rin ang sakit sa dibdib niya. Isang linggong lumipas. Sa loob ng mga araw na yon, parang unti-unting gumulo ang mundo ni Lina. Dahan-dahan na parang isang kandilang nauubos ang apoy hanggang sa halos wala ng liwanag. Wala na ang pwesto niya sa grab and go. Wala nang maingay na paligid. Wala nang ingay ng tindahan. Ang mas mabigat pa roon ay wala na ring paramdam si James. Sa maliit nilang bahay, mas ramdam ang bigat ng katahimikan. Ang nanay niya, araw-araw na umaalis bago sumikat ang araw para maglaba sa ibang bahay. Pag-uwi, pagod na. Nanginginig pa ang mga kamay sa kakakayod buong araw. Ang tatlo niyang nakababatang kapatid, kanya-kanyang diskarte para makatulong. May nagtitinda ng bote-bote sa kanto, may tumutulong sa tindahan ng kapitbahay, may kung anong maliit na racket para lang may pandagdag sa pangkain. At si Lina ay palaging naiiwang tahimik sa bahay. Nakaupo sa dulo ng higaan, nakatitig lang sa lumang kisame na parang doon niya hinahanap ang sagot kung paano bumalik sa dating normal ang lahat. Kinuha ni Lina ang cellphone niya. Nagbukas siya ng messenger ngunit hindi pa rin lumalabas ang pangalan ni James. 1 linggo na, pero wala pa ring paramdam si James. Siguro busy lang siya. Sabi niya sa sarili, parang pilit hinahawakan ng kahit maliit na dahilan. Ngunit sa likod ng isip niya, may mas malakas na boses. O baka wala na talaga. Kinabukasan, pilit na bumangon si Lina upang maghanap ng trabaho. Ilang beses siyang nagtanong sa iba't ibang tindahan, ngunit iisa lang palagi ang sagot. Sinasabi nila na wala daw silang bakante, kahit ang totoo ay meron naman talaga. Ngunit alam ni Lina na hindi yon ang tunay na dahilan. Habang naglalakad siya pa uwi, narinig niya ang mga bulungan ng ilang tao. Napayuko si Lina at mas binilisan ang paglalakad. Pagdating sa bahay, doon na tuluyang bumigay ang emosyon niya. Nay! Nanginginig ng tawag. Lumapit agad ang kanyang ina. Bakit anak? Wala na po akong mahanap na trabaho. Ayaw po nila akong tanggapin. Umiiyak niyang saad. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina habang tahimik na hinahayaang ilabas ni Lina ang lahat ng sakit na matagal na niyang kinikimkim. Akala ni Lina ay sobra-sobra ng sakit na nararamdaman niya ng dahil sa chismis. Pero ang mas masakit para kay Lina, sa loob ng 1 linggo, walang paramdam si James. Walang tawag, walang message, walang kahit simpleng kumusta ka. At habang unti-unting gumuho ang buhay niya, unti-unti rin siyang nawawalan ng pag-asang may babalik pa para sa kanya. Minsan, tahimik niyang tinitingnan ng cellphone niya bago matamlay na ibababa yun. Siguro, napagod na rin siya. Mahina niyang bulong sa sarili. Masakit ito para sa kanya dahil sa lahat ng taong inaasahan niyang mananatili. Siya pa itong biglang hindi nagparamdam na tila'y naglaho na parang isang bula. Isang hapon matapos ang sunod-sunod na araw ng pagkabigo, napagdesisyonan ni Lina na bumalik sa grab and go. Hindi niya alam kung bakit. Siguro gusto niya lang makita ang pwesto niya sa huling pagkakataon
O baka umaasa pa rin siyang may natitira pang maayos na alaala roon. Nay, lalabas lang po ako sandali. Mahina niyang paalam. Anak, okay ka lang ba talaga? Nag-aalalang tanong ng kanyang nanay. Pinilit niyang ngumiti. Opo. Pero kahit siya mismo, alam niyang hindi yon totoo. Tahimik lamang ang naging biyahe niya papunta roon. Habang papalapit siya sa grab and go, unti-unting bumibigat ang dibdib niya. Parang bawat hakbang ay may kasamang alaala. Ang masasayang araw ng pagtitinda, ang mga pangarap niyang unti-unting nabuo, at ang mismong lugar kung saan muli siyang natutong maniwala sa sarili. Ngunit pagdating niya roon, bigla siyang natigilan. Nasa harap ng dati niyang pwesto si Rhea. Nakatayo ito roon na parabang siya ang tunay na may-ari ng lugar. Maayos ang bihis, taas noo at may mga tauhan at pulis na nakapaligid dito. Napansin agad siya ni Rhea at agad na lumitaw ang mapanuyang ngiti sa labi nito. Well, tingnan mo nga naman kung sinong nagbabalik. Mataray nitong sabi. Nanigas si Lina sa kinatatayuan nito. Anong ginagawa mo dito? Mahina niyang tanong. Tumawa si Rhea habang dahan-dahang lumalapit. Bakit? Bawal na ba? Taas kilay nitong sagot. Hindi ba dapat ikaw ang bawal pumunta dito? Total, wala ka namang pwesto dito ngayon. Kaya ano pang ginagawa ng isang magdanakaw dito? Hindi ba dapat nakakulong ka na? Napayuko si Lina. Ramdam niya agad ang mga matang nakatingin sa kanila. May mga bulungan, may mga mapanghusgang tingin. Parang unti-unting sumikip ang paligid. Hindi ako magnanakaw dahil wala akong kinuha. Mahina ngunit mariing sabi ni Lina. Ngumiti si Rhea. Talaga? Mapanukso nitong tanong. Bakit ikaw ang tinuturo ng mga tao dito, Lina? Bakit hindi mo na lang kasi aminin na kinuha mo nga talaga yung pera? Hindi nakasagot si Lina dahil alam niya ay mas lalo lamang siyang maaapi ni Rhea kapag nagsalita pa siya. Alam mo, Lina, bagay ka naman talaga sa lugar na pinanggalingan mo. Napakunot ang noon ni Lina. Mahirap. Walang nararating. Kawawa. Mahinang tumawa si Rhea. Tumigil ka na. Nanginginig na sabi ni Lina. Ano? Bakit pinapatigil mo ako? Totoo naman ang sinasabi ko Isa kang magnanakaw, Lina. Mahigpit na napakuyom ang kamao ni Lina. Hindi mo kailangang apakan ng ibang tao para lang umangat. Mariin niyang sabi kahit nanginginig ang boses niya. Biglang nagbagong ekspresyon ni Rhea. At ikaw? Ano bang meron ka? Tingnan mo nga ang sarili mo. Wala kang pera. Wala kang trabaho. Wala kang kakampi. Parang may humigpit sa dibdib ni Lina. Unti-unti siyang napayuko. Are you talking about yourself, Miss Rhea Palmer? Isang malamig na boses ang pumutol sa ingay ng paligid. Napalingon ang lahat at doon nila nakita si James. Diretso itong naglalakad papunta sa kanila. Seryosong mukha at walang bakas ng emosyon. James? Mahina at gulat na bulong ni Lina. Tumigil si James sa tabi niya bago malamig na tumingin kay Rhea. Matagal na kitang inoobserbahan. Diretsong sabi niya. Napakunot ang noo ni Rhea. Anong pinagsasabi mo? Simula nung araw na pinahiya mo si Lina sa harap ng maraming tao nun. Pinaimbestigahan na kita. Akala mo walang nakakaalam sa mga pinagagagawa mo. Dagdag ni James. Biglang namutla si Rhea sa narinig, ngunit pinakita pa rin ito na hindi siya nagpapaapekto sa sinabi ng binata. Ano bang pinagsasabi mo? Sinisiraan mo ba ako para lumabas ka na knight in shining armor ka ng basahang to? For your information, I can even buy this cheap stall para tuluyang lumayas ng babaeng yan dito. Ngumisi si James sabay sabing, sa tingin mo hayaan kita? I won't let you do that. Tumawa ng sarkastiko si Rhea. Why? Takot ka ba na kaya kong gawin ang sinasabi ko? Too late. Dahil everything I want, I always get it. But not this time, Miss Palmer. Kahit bili mo pa ang lahat ng stall dito, hindi ko ibebenta sa'yo.
Nagkaroon ng bulungan sa paligid nang marinig nila ang sinabi ni James, maski si Lina ay naguluhan rin. At para malinaw sa lahat, huminga siya ng malalim bago nagsalita muli. Ako ang tunay na may-ari ng lahat ng to. Even the grocery. Ako ang nagbigay ng pwesto kay Lina. Kaya ako lang may karapatang paalisin siya dito. Na kahit kailan, hindi mangyayari. Biglang tumigil ang ingay sa paligid. Ano? Bulong ng ilang tao. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Maging si Rhea ay tila sandaling natameme bago pilit na tumawa. Ha? Anong joke yan? Ngunit hindi natinag si James. Matagal ko nang alam ang ginagawa mo sa mga vendor dito. Ang pananakot mo, ang paninira mo, ang mga illegal mong gawain. At higit sa lahat, ang ginawa mo kay Lina. Unti-unting nawala ang kumpiyansa sa mukha ni Rhea. Wala kang ebidensya! Lahat yan ay false accusations lang! Mabilis nitong sagot. Napangisi si James at umiling. Hindi ba't ganyan rin ang ginawa niyo kay Lina? You accused her. Pero pinagkaiba lang. Ako, may ebidensya. At ikaw, wala. Inilabas ni James ang mga papeles sa hawak niyang folder. Isa-isa niyang inilapag ang mga dokumento. Everything is written in these papers. Mga usapan niyo na vendor na binayaran mo para magpakalat ng chismis. Mga records ng pera na pinambayad mo kapalit ng peking testimonya. At patunay na walang nawawalang pera sa stall ni Aling Nita. Nag-umpisang magbulungan ang mga tao. Unti-unting namutla si Rhea. Hindi totoo yan! Nanginginig nitong sabi. Hindi pa ako tapos. May records din kami ng mga illegal mong gawain sa loob ng palengke. Tuluyan ang nanahimik ang paligid. Ang mga taong dating nakatingin kay Lina nang may panghuhusga ay ngayon nakatingin na kay Rhea. At si Lina? Mariing sabi ni James habang tumitingin sa mga tao. Sinira niyo ang pangalan niya dahil sa kasinungalingan. Unti-unting napuno ng luha ang mga mata ni Lina. Hindi niya magawang makapagsalita. Parang hindi niya kayang paniwalaan na may taong handang lumaban para sa kanya. Dahil buong akala niya, pati si James, sinukuan na siya. It's checkmate, Miss Rhea Palmer. Ngising saad ni James saka sinenyasan ang mga naka-uniformeng pulis na hulihin si Rhea. Hindi niyo ako kayang pabagsakin! Sigaw ni Rhea nang lumapit ang mga otoridad. Ngunit wala nang nakinig sa kanya. Ma'am Rhea, kailangan po ninyong sumama sa amin. Seryosong sabi ng isang pulis. Ano? Hindi niyo ako pwedeng isama! Inosente ako! Lahat ng mga illegal na gawain niyo ay nakasaad sa mga dokumento, ma'am. Kaya mas maiging sumama ka na lang po sa amin. Habang inilalayo siya, tuluyan nang nawala ang dating taas noo ni Rhea. Ang babaeng dating nang mamaliit, siya naman ngayon ang pinagtitinginan ng mga tao. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, si Lina naman ang unti-unting nakakahinga ng maluwag. Tahimik siyang napaiyak sa tuwa. Lumapit si James at marahang hinawakan ng kamay niya. Tapos na, Lina. Mahina nitong sabi. Napatingin si Lina sa kanya, puno ng luha ang mga mata. Akala ko, iniwan mo na ako, James. Nanginginig niyang bulong. Mahigpit na niyakap ni James si Lina. Bakit ko naman gagawin yon? Hindi ba't nangako ko sa'yo? Naayusin ko to? Salamat, James. Salamat talaga. Humahagulgol na pasasalamat ng dalaga. Hinalikan ni James ang ulo ng dalaga sabay sabing, Anything for you, Lina. Gagawin ko ang lahat para hindi ka na umiyak at mahirapan ulit. Dahil ganun kita kamahal. Biglang kumabog ang puso ni Lina. Gusto niyang sagutin ang huling sinabi ng binata, ngunit pinigilan na lamang niya ang kanyang sarili dahil alam niyang hindi pa itong tamang panahon para doon. Galit ka ba sa akin? Napatingin si James kay Lina matapos nitong itanong yon. Tahimik lang silang dalawa habang nakaupo sa labas ng grab and go. Hindi umimik ang dalaga. Dahil nawala ako? Mahina niyang tanong. Hindi agad sumagot si Lina. Nasaktan ako. Akala ko, iniwan mo na rin ako. Parang may kung anong humigpit sa mukha ni James matapos marinig yon. Sorry. May inaayos lang ako para maprotektahan ka.
Alam ko, pero natakot ako. Dahan-dahang hinawakan ni James ang kamay niya. Tama na yung mga panahong mag-isa mong pinapasan lahat, Lina. Nandito na ako ngayon, so I want you to depend on me. Hindi mo na kailangang harapin lahat ng mag-isa. Unti-unting napuno ng luha ang mata ng dalaga. Ilang araw matapos ang nangyari sa Grab and Go, mabilis na kumalat ang balita tungkol kay Rhea. Ang babaeng dati kilala sa kayabangan at impluwensya, ngayon ay isa ng usap-usapan dahil sa mga kasong isinampa laban sa kanya. Ang mga taong dati sunod-sunuran sa kanya ay isa-isa ring lumayo. At sa loob ng malamig na selda, unang beses naranasan ni Rhea ang katahimikan na hindi niya kayang kontrolin. Tahimik siyang nakaupo sa sulok. Hindi mapakali habang paulit-ulit na kinakatok ng kuko niya ang bakal ng mesa sa harap niya. Halos hindi siya makapaniwala. Siya, Rhea Palmer, ay nakakulong dahil sa isang babae na ang tingin niya dito'y isang basahan lang. Napalingon si Rhea nang biglang bumukas ang pinto ng visiting area at bumungad ang isang pulis. May bisita ka. Agad na tumayo si Rhea. Umaasang may dumating na tutulong sa kanya. Ngunit paglingon niya, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Fio? Tahimik na nakatayo roon ang nakababatang kapatid niya. Maayos ang bihis at seryosong muka. Dahan-dahang umupo si Vio sa tapat niya. Buti naman at may natitira ka pang hiya para dalawin ako. Sarkastikong sabi ni Rhea habang pilit inaayos ang sarili. Hindi agad nagsalita si Vio. Diretso lamang siyang nakatingin dito. Bakit kanyang ka makatingin? Tulungan mo na lang akong makalabas dito. Huminga ng malalim si Vio. Alam mo bang sobrang daming nasaktan dahil sa'yo? Umismit si Rhea. Huwag mo akong sermonan. Hindi yun ang kailangan ko ngayon. Ang kailangan ko ay ang makalabas ako dito. Kaya piyansahan mo na ako. Nanahimik si Vio. Ano? Bingi ka ba? Ayoko. Parang biglang natahimik ang paligid. Napakunot ang noo ni Rhea. Anong sabi mo? Ayaw kitang piyansahan. Diretsong ulit ni Vio. Nanlaki ang mga mata ni Rhea. Ano bang pinagsasabi mo? Kapatid mo ako! At kapatid din kita nung sinisira mong buhay ng ibang tao. Sinira mong buhay ng kaibigan ko. Sagot nito. Nanginginig ng boses sa pinipigilang emosyon. Nagulat si Rhea. Kaibigan mo yung babaeng basahan? Nanlisik ang mga mata ni Rhea. So, mas kakampihan mo yung lintik na babaeng yon kaysa sa akin ang kapatid mo? Wala akong kapatid na mapanghusga at mapangmaliit ng kapwa. Tigilan mo nga ako! Kasalanan nila kung mahina sila! Doon tuluyang nag-iba ang tingin ni Vio sa kapatid. Hindi ka hinaan ng pagiging mabait. Pero ginamit mo yun laban sa kanila. Nang dahil doon, kinakahiya kita. Nakakahiyang tawagin kang kapatid! Napatawa ng mapait si Rhea. So kakampi ka talaga nila? Kampi ako sa tama. Biglang tumayo si Rhea at malakas na hinampas ang mesa. Hindi mo ako pwedeng pabayaan dito! Pamilya mo ako! At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, tuluyang nagsalita si Vio mula sa bigat na matagal niyang kinimkim. Pagod na akong ayusin ang mga gulong ikaw mismong gumagawa. Natahimik si Rhea ngunit nag-uumapaw ang galit nito. Alam mo ko anong nakakahiya. Mahina ngunit puno ng galit na sabi ni Vio. Sa lahat ng kasalanan mo, hindi ka man lang nagsisisi. Saglit na natigilan si Rhea bago muling tumalim ang tingin. Umalis ka na nga! Kung wala ka ng silbi! Dahan-dahang tumayo si Vio. Habang naglalakad siya palayo sa kapatid, nag-iwan ito ng isang mensahe. Ito na rin sigurong unang beses na hahayaan kitang harapin ang consequences ng ginawa mo. Vio! Hindi na siya nilingon ng kapatid. Naglakad ito palabas ng visiting area nang hindi lumilingon kahit isang beses. At habang papalayo si Vio, tuluyan nang nagwala si Rhea sa loob ng kulungan. Bumalik ka dito! Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito! Vio!
Malakas niyang hinampas ang bakal na mesa habang nanginginig sa galit. Ngunit walang bumalik. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, naiwan si Rhea na mag-isa. Walang kapangyarihan, walang kakampi, at walang ibang masisisi kundi ang sariling kasalanan. Ilang linggo matapos maayos ang lahat, unti-unti ring bumalik ang sigla sa Grab and Go. Muli nang nabuksan ang pwesto ni Lina at sa pagkakataong ito, mas marami ng taong bumibili at sumusuporta sa kanya. Ang dating mabibigat na tingin ng mga tao ay napalitan ng respeto at paghanga. Sa bawat bulong na naririnig niya, hindi maiwasang mapangiti ni Lina ng bahagya. Hindi dahil gusto niyang patunayan ang sarili niya, kundi dahil sa wakas, natapos na rin ang gulo. Isang gabi matapos magsara ng pwesto, tahimik na inaayos ni Lina ang ilang natitirang paninda. Pagod siya pero masaya. Simple lang ang buhay niya ngayon. Pero payapa. Hanggang ngayon, ayaw mo pa ring magpahinga. Napalingon siya nang marinig ang pamilyar na boses ni James. Nakasandal ito sa gilid ng stall habang nakatingin sa kanya. May bahagyang ngiti sa labi. Napailing si Lina. Ikaw talaga? Bigla-bigla ka nalang sumusulpot. Gusto kitang makita. Agad na umiwas ng tingin sa Lina. Tigilan mo nga ako. Kasalanan ko bang namimiss kita? James? Reklamo niya habang namumula. Mas lalo lang natawa si James bago lumapit para tulungan siyang maglikpit. Pagkatapos maglikpit, sabay silang naglakad palabas ng Grab and Go. Mahangin ang gabi at halos wala ng tao sa paligid. Paminsan-minsan ay nagkakasagi ang mga kamay nila habang naglalakad at sa bawat simpleng pagdikit nyon, hindi mapigilan ni Lina ang bahagyang pagbilis ng tibok ng puso niya. Tahimik ka yata ngayon. Pagod lang siguro. Talaga ba? Akala ko namimiss mo lang ako. Ang assuming mo talaga? Pero hindi mo naman dinideny. Napailing na lang ulit ang dalaga. Habang naglalakad sila, napansin ni Lina kung gaano katahimik at payapa ang gabing yon. At bigla niyang naisip kung gaano kalaki ang pinagbago ng buhay niya mula nung dumating si James. Noong mga panahong pakiramdam niya ay wala nang natitirang mabuti sa mundo, siya ang nanatili. Noong wala nang gustong maniwala sa kanya, siya ang unang nagtanggol sa kanya. At nung gusto na niyang sumuko, siya ang taong hindi bumitaw. Unti-unti siyang napangiti habang nakatingin sa daan. Hanggang sa hindi niya namalayang kusa na pala siyang nagsasalita. Alam mo? Huminga siya ng malalim bago marahang ngumiti. Sinasagot na kita. Biglang natigilan si James sa paglalakad. Ano? Napatawa si Lina ng mahina nang makitang itsura nito. Sabi ko, sinasagot na kita. Parang ilang segundo munang hindi nakapag-react si James. Sandali. Seryoso ka ba? Hindi, nagbibiro lang ako. Natatawa niyang sagot habang naglalakad ulit palayo. Uy, teka! Mabilis na habol ni James. Lina! Tuluyan ang natawa si Lina habang hinahabol siya nito. Seryoso ka talaga? Tayo na. Baka bawiin mo pa, ah. Reklamo ni James. Depende. Natatawang sabi niya. Hindi pwede yun. Kaagad na kumaripas ng takbo si James para maabutan siya. Sa wakas ay naabutan siya ni James at agad hinawakan ang kamay niya. Napatingin si Lina sa kamay nilang magkahawak bago dahan-dahang ngumiti. Ang saya mo naman masyado. Siyempre, girlfriend na kita eh. Agad siyang namula. Tumawa ang binata bago marahang inilapit ang noo sa kanya. At alam mo ba, ilang beses ko nang ini-imagine tong moment na to. Ang drama mo. Totoo kaya? Tahimik siyang napangiti. Mahal kita, Lina. Mahal na mahal kita. Sambit ni James, saka pinagdikit ang noo nilang dalawa. Mahal din kita, James. Nakangiting sagot ni Lina, saka hinalikan ng nobyo. Sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kalsada, habang magkahawak ang mga kamay nila, naramdaman ni Lina ang isang bagay na matagal na niyang akalaing nawala na sa kanya, ang kapayapaan.
Lumipas ang ilang taon, hindi man naging perpektong buhay ni Lina at James. Naging masaya naman ito. Sobrang saya, minsan nga sobra-sobra pa. Dahil bukod sa lumaki ang negosyo nila, nagkaroon din sila ng 5 anak na puro pasaway. At sa totoo lang, pakiramdam minsan ni Lina ay 6 ang anak niya dahil madalas ay numero 1 pasimuno ang asawa niya. James Mendez! Halos umalingaw-ngaw ang boses ni Lina sa buong bahay. Mula sa sala, agad na pasilip si James habang may hawak na chips at mukhang inosente. Bakit po, Bebu? Labidabsan ko. Huminga ng malalim si Lina at napahilot ng kanyang sentido. Bakit may drawing ng dinosaur yung pader? Tumahimik ang buong sala. Dahan-dahang napatingin ang 5 bata sa ama nila, saka ito sabay-sabay na itinuro. Mama, mahinang sabi ng bunso nilang si Aliyah. Si Daddy po nagsimula. Ano? Tinulungan ko lang kayo. Napapikit si Lina habang napapahawak sa noo. Han naman, 3 milyon ang ginastos natin para sa renovation dahil din sa parehong rason. I know, Han. Ngumisi si James. Pero realistic nung dinosaur, ah. Tuluyan ng sumabog sa inis si Lina. James! Biglang nagtawanan ang mga bata habang tumatakbo palayo ang asawa niya. Daddy, takbo! Sigaw pa ng kambal nilang mga lalaki na sina James at Amos. Mama, catch Daddy! Sigaw naman ng isa pang kambal na mga babae na sina Alay at Lena. Mga traitor kayo! Natatawang sigaw ni James habang hinahabol siya ni Lina na may hawak na tsinelas. Kinagabihan, matapos ang magulong araw, sa wakas ay nakatulog din ang 5 bata. Tahimik na napabuntong hininga si Lina habang bumabagsak sa kama. Pagod na ako. Makalipas ang ilang segundo, bumukas ang pinto. Pumasok si James, dala ang 2 baso ng gatas at isang maliit na plato ng cookies. Bebu, labidabsan ko. Sorry na po. Ito, peace offering. Napatingin si Lina sa kanya. Tapos syempre, tatanggapin mo at mamahalin mo pa rin ako. Napatawa si Lina ng mahina. Feeling mo talaga madadaan mo ko sa cookies? Hindi. Confident na sagot ni James habang umuupo sa tabi niya. Sa mukha ko pwede pa. Sa gwapo kong to. Napailing si Lina habang natatawa. Ang kapal talaga ng mukha mo. Pero ito pa rin ang pinakasalan mo. Sayang nga eh. Wala nang refund. Pagbibiro ni Lina. Napatawa ng malakas si James bago siya marahang yumakap mula sa likod. Han ko. Mahinang tawag ni James. I love you po. Automatic na napangiti si Lina. Simple lang, pero hanggang ngayon, iba pa rin ang epekto nito sa kanya kahit ilang taon na silang magkasama. Kaya mo lang sabihin yan kasi muntik na kitang hampasin kanina. Totoo naman, pero mas totoo na mahal kita. Ang cheesy mo, Han. Pero kinikilig ka. Hindi kaya. Asa ka. Sure? Hindi nga. Bakit ang pula mo? Mainit. Aircon talaga tong kwarto natin, Han. Ayaw mo tumigil? Ngumisi si James bago marahang inilapit ang noo sa kanya. Saglit na natigilan si Lina nang maramdaman ng mahinang haplos ng daliri nito sa pisngi niya. Parang bumalik sandali yung dating sila. Yung mga panahong simpleng hawak-hawak pa lang, kinakabahan na siya. Alam mo, Han? Ano? After all these years, I still love you. Ano ulit? Bingi ka ba? Hindi, gusto ko lang ulit marinig. Umirap si Lina pero napapangiti. Sabi ko, marahan niyang ulit habang nakatingin sa mata nito. Mahal rin kita. Natahimik si James ng ilang segundo hanggang sa bigla nitong niyakap si Lina ng mahigpit. Ano ba? Nasasakal ako? I love you too much, Bebu. Labidabsan ko. Dramatikong sagot ni James. Bago pa makasagot si Lina, biglang bumukas ang pinto. Mommy?
Sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Alija habang kinukusot ang mata nito na tila inaantok. Bakit po kayo naglalambingan? Mama, gagawa na naman po ba kayo ng panibagong baby? Nanlaki agad ang mata ni Lina. Ano? Samantalang si James ay halos mabulunan kakatawa. Kaagad na tumayo si Lina at binuhat ang anak. Baby, saan mo naman natutunan yan? Ngumuso naman si Aliyah sabay sabing, Daddy told me na you will make another bunso. But Mommy, I don't want another bunso anymore. Because one night, I heard you shouting Daddy's name while saying you still want more and harder. Nanlaki ang mga mata ni Lina at agad na namula. Baby, stop! Oh my God! Nanilisik ang mga matang nilingon ni Lina ang asawa. Pwisit ka, James? Matulog ka na nga? Namumulang sigaw ni Lina habang ang asawa niya ay halos gumulong na sa kakatawa. Kinaumagahan, maagang nagising ang buong bahay ng pamilyang Montero. At gaya ng dati, umaga pa lang ay magulo agad. Nabulabog si Lina sa malakas na sigaw ng kanilang mga anak. Napabangon agad si Lina mula sa kama habang napapikit sa inis. Han, madiin niyang tawag. Mula sa tabi niya, bahagyang dumilat ang asawa niya bago muling yumakap sa bewang niya. 5 minutes. Bangon na. Ikakagulo ng mga anak mo. Anak natin yun, Han. Mas mana sila sa'yo. Napangiti si James habang nakapikit pa rin. Maana sila sa ganda mo. Hindi ako madadala sa bola mo. Kunwaring pagsusungit ni Lina. I love you. Pagpapakyut ni James sa asawa saka hinalikan ng likod ng palad nito. Napatawa si Lina kahit pilit niya itong tinatago. Paglabas nila ng kwarto, bumungad agad ang gulo sa kusina. Si Alay at Amos ay nag-aaway dahil sa hotdog. Si Lena ay umiiyak dahil may nagkulay raw sa assignment niya kaya pilit itong pinapatahan ni Jam. At ang bunsong si Aliyah ay nasa ilalim ng mesa habang may hawak na ketchup. Nanlaki agad ang mata ni Lina nang makitang bunso. Baby, bakit may ketchup sa buhok mo? Pilyong ngumiti ang bata. Mama, nagpapaganda po ako. Biglang natawa si James sabay sabing, Bagay sa'yo anak, ang ganda-ganda mo. James, ayusin mo tong kaguluhang to oh. Maglalayas na ako. Tila binuhusan ng malamig na tubig si James at kaagad na inasikasong mga anak. Nagtungo naman si Lina sa kusina upang utusan ng kanilang kasambahay na magluto pa ng pagkain. Makalipas ang ilang sandali, masayang nagsasalo-salong buong pamilya habang masayang nagkakwentong mga bata. Napatawa si Lina habang masayang kumakain. Hanggang sa maramdaman niyang may marahang humawak sa kamay niya sa ilalim ng mesa. Napatingin siya kay James. Nginisian lang siya nito. Ano? Pabulong niyang tanong. I love you. Umirap si Lina pero hindi maitagong ngiti. Bago pa siya makasagot, sabay-sabay na nagsigawan ang 5 bata. Kilig much? Sigaw ng kambal na babae. Mama, may ka-holding hands! Pangaasar naman ng kambal na lalaki. Agad na binitawan ni Lina ang kamay ni James habang namumula. Samantalang si James ay proud pang ngumisi. Mga anak, ganito talaga kapag in love. Ew! Sabay-sabay na sigaw ng mga bata. Napuno ng malalakas na tawanan ang lamesa. Napatingin si Lina sa mga anak nila. Sa 5 batang minsang hindi niya inakalang magkakaroon siya. Sa simpleng pamilyang minsan ay pinangarap niya lang noon. Masaya ka ba, Han? Mahinang tanong ni James. Napangiti siya. Sobrahan. Noon akala ko hindi na magiging okay ang buhay ko. Pero ngayon? Unti-unti siyang napangiti habang nakatingin sa mga anak nila. Ngayon, parang gusto ko pang humabang buhay ko. Biglang umiti si James bago marahang halikan ng noo niya. Humaba talaga. May 5 pa tayong papaaralin. Napatawa si Lina. Oo na, Han. Kailangan pa nating kumayod para sa mga anak natin. Tumango si James.
Kailangan ko rin kayong mahalin at alagaan hanggang sa mamatay ako dahil kayo ang kayamanan ko.